Magandang araw po. So this video ay papakita po natin kung paano po tayo mag-prune ng ating tanim na ubas. Since 4 na araw na din after tayo nag-defoliate o nagtanggal ng mga dahon sa mga brown canes. So bago po ang lahat, kung bago pa po kayo sa ating channel, ako po pala si Rizel Juarez Bitong. At para maging updated po kayo sa ating mga upcoming videos at mga tutorials, pakipindot na rin po ng subscribe button. Paki-like and share na rin po para mas marami pong makapanood ng ating mga tutorials at mas marami pa pong matuto. So, again, magandang araw. Ito ang sparring partner natin, Philco 2. At ito ang ating ipoprune ngayon, Baikonur at saka Everest variety. Meron ding isa pang Sir Switch, yung nirename natin. Yung variety na kasing crispy ng singkamas, kasing juicy ng ubas, at kasing tamis ng tubo. Bagong variety po yan, napabunga na rin po natin. So ganito po, tingnan nyo lang po kung gaano ba kalaki ang yung fruiting cane. Kung medyo maliit, kung sa akin dito, kung medyo maliit, 2 bud eyes lang po ang tinitira ko. Halimbawa ito, 1, 2, putol tayo dito. Okay. Ayan, halaglang na po natin. Ito medyo mas malaki, 3 po ang ating ititira. 1, 2, 3. Huwag po dito magputol kundi dito. Ayan. Ito medyo mas maliit, 1 na lang po sa kanya. Ayan. Ito mas malaki, 3. Depende na rin po sa inyo kung ano po ang preference ninyo, kung ilang bud eye po ang inyong ititira. So, ito. Okay. So, cane pruning po tayo. O, ganyan lang po siya. Ito, 1, 2, 3 kasi medyo mas malaki siya. Yeah. Ito, 1, 2, 3. Kasi prepared na po talaga itong ating mga vines. Kaya nagpo-pro na po tayo ngayon. So, ganito lang po siya. Para ka lang naglalaro. Kaya kung napapansin nyo po, madali na lang po ang pagpuputol nito, pag-prune. Kasi nga, na-train na po talaga ito ng husto. So, na-train na siya. So, wala na pong problema kung paano nyo po puputulin. Madali na lang pong hanapin kung saan nyo puputulin. Madali na rin pong tanggalin yung mga sanga. Kasi nga, train na siya. So, wala na rin po itong mga tendrils. Natanggal na po previously. Kaya pagkaputol, madali na pong hilain yung mga vines. So now, i-recap po natin kung anong ginawa nating preparation prior to pruning. Para po sa hindi nakapanood ng mga previous videos natin. Pero advice ko po sa inyo, panoorin nyo po yung mga previous na mga ginawa nating videos. Para mas maintindihan nyo po kung anong ginagawa natin sa ating mga tanim na ubas. Pero i-recap ko pa rin po. Now, ano po ang ginawa nating preparation bago tayo nag-pruning? So, ganito lang po. 8 to 10 days before tayo nagputol nito ay nag-apply po tayo ng complete fertilizer at nag-mix din tayo ng potassium fertilizer para po ma-prepare siya sa araw na ito. Now, after 4 days nang nag-apply tayo ng complete fertilizer at potassium. After 4 days ng defoliation o pagtatanggal natin yung mga dahon, yes. After tayo nag-apply ng fertilizer, nag-defoliate tayo, 4 days after tayo nag-apply ng fertilizer, at ngayon, after naman nag-defoliate, so 4 days after,
Ngayon nagpo-pruning na po tayo. So, preparado na po talaga itong mga vines natin. So, hopefully, magbibigay ito ng mas maraming bunga kaysa nung previous pruning natin. So, ito po. Abangan na lang po natin ito. Pare-pareho tayo mag-aabang nito. Kung gaano ba talaga karami ang ibibigay niya. So, ito, ang tinitira po natin na bud eyes ay 2 to 3 bud eyes bawat fruiting cane. Pero tinatanggal na din po natin yung medyo hindi na po productive na mga cane. So ito mamaya na natin putulin yan kasi baga mag-mix yung cuttings. So ito lang po. Cane pruning, ang tinitira po natin ay 2 hanggang 3 bud eyes bawat fruiting cane. Depende po sa laki. Ulit ko po, depende po sa laki. Kung mas malaki po, 3 po ang iiwan ninyo. Pero kung maliit lang po ay 2 bud eye lang. Make sure na maganda po yung mga bud eyes na ititira ninyo. Kasi pag pangit din po, hindi rin po yan magbibigay ng magandang bunga. So dati po, ito ay vertical position trellis. Ngayon, kinonvert namin sa overhead. Kasi nga, kinain ng manok yung mga dati nating bunga. Isang pruning season talaga yun, inubos nila. Wala tayong na-harvest. So yan ang isang disadvantage ng masyadong mababa na trellis system. Kaya, pinulit natin, ginawa nating overhead trellis o pergola. So ito kasing si Baikonur mapilit masyado, nagbigay siya ng sanga sa baba. So pagbigyan na natin, pabungahin din natin ulit yan mismo. Ito medyo mas maliit, so 2 lang. Ito naman medyo mas malaki, 3 itira natin. So, ganito lang po ang ginawa. Kaya mas madaling hilain po ito kasi tinanggalan na po ito ng mga tendrils at saka tinanggalan na rin ng mga dahon yung mga brown na canes. Kaya madali talaga ang pruning. Kahit mag-isa ka lang mag-prune nito, walang problema kasi very very handy. Napakabilis na magputol. Kasi nga, naka-arrange na yung mga canes mo. Mas maganda talaga i-train mo ng ayos yung mga canes para hindi ka mahirapan sa mag-pruning at mag-maintain na din ng mga vines mo. Kasi pag salasalabat yan, mahirap yung i-maintain. Mahirap mag-pruning, tsaka hindi mo masyadong makikita kung ano nang nangyayari. Kaya ng mga uod. Ito dahil mas malaki, 3 yung ititira natin. So pansinin niyo po gaano kalaki ang mga canes niya. So tingnan niyo. Ayan. So mas malaki pa sa pencil size at bilog na bilog po. Ayan. Tingnan niyo. Bilog po siya. So ibig sabihin sapat yung pagkain na nakaimbak sa canes mo. So, bibigay siya ng magandang bunga. So, yan po, makulimlim na. Paparating na pong ulan. So, parang sasalubungin itong pruning natin ng
ulan. So walang problema. Palaban po itong variety na to, yung Baikonur variety. So far dito sa mga nakatanim dito sa atin, ito pong Baikonur at Everest variety ang pinakamatibay so far sa mga napabunga natin. Yung iba medyo masilan po sa ulan, pero magandang magbigay ng bunga. Kagaya po ng Gift of Nibistaya. Yung Gift of Nibistaya po ay masilan po talaga sa ulan. Pero may pero dyan. Mayroon siyang napakagandang tinatawag dating positive na karakter. Ano po yun? Maniwala po kayo sa hindi. Yung Nibistaya ko po, yung Gift of Nibistaya variety ko po. Maraming salamat po pala kay Bro Martinio. Bro, maraming salamat sa Gift of Nibistaya mo. Yung Gift of Nibistaya po natin na nakatanim, alam nyo ba kung ano ang special sa kanya? Gift of Nibistaya ko po, nakakuha po ako ng bricks as high as 35%. Yun po. Yan ang sinasabi kong bonus ng Gift of Nibistaya. 35% po ang bricks niya na naabot. Siyempre, di yun maaabot basta-basta yung 35% na bricks kung hindi po siya na-maintain ng pagpapakain ng tama. So, kailangan may unang-una yung macronutrients, kailangan sapat ang naibigay mo, at yung micronutrients na din na siyang magpapatamis at magpaparami ng bunga. So, yun. So kung nag-aalangan po kayo kung may mga tinatawag nating mga masilan na variety, siyempre alagaan nyo po ng gusto. Medyo masilan si Gift of Nibistaya, tinatamaan talaga siya ng ulan, pero manageable din. Yung mga kumpara sa akin kasi, pag masilan ang variety, kailangan niya ng sapat na tiyaga. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Tiyaga yan ang kailangan. I-maintain mo talaga siya. Dapat, kung maulan, siyempre araw-araw mo siyang tingnan. Dapat preventive measures ka. Huwag mo siyang hayaang magkasakit bago ka mag-a-apply ng either organic or inorganic. Dapat preventive measures ka talaga. Huwag mong hintayin na meron na may nakapasok na fungus bago ka pa mag-apply. Yun ang para sa akin, yun ang pinaka pinakasusi sa tagumpay ng pag-uubas. Huwag mong haluan ng malaking letter K. Ano ba yun? Katamaran. Kasi pag tamad ka sa pag-maintain ng inyong ubasan, wala ka talagang mapapalang maganda dyan. Kasi pag tinatamad ka, di mo siya chine-check palagi, either kainin ng uod yan, yung mga dahon, yung mga bagong talbos, o magkakaroon siya ng maraming fungus. Kakaroon siya ng fungal infection. So yun. Bakit ko yun nasabi? Kasi experience ko na din. Yung baga kung sa comment ko dati sa isang post, namatayan ako ng 400 cuttings ng Baikonur. Kalos na yun pero namatay. Bakit? Dahil yun sa sinumpong tayo ng katamaran. Siyempre tao lang din po. Hindi ko naasikaso, kaya namatay. Itong Baikonur po, medyo masilan sa pagpapatubo ng kanyang cuttings. Hindi lang medyo, masilan po ito patubuin. True cuttings. Pero nakagawa din naman ako ng 100% nito, survival cuttings. Bakit? Kasi in-sterilize ko sa gusto, yung mga ginamit ko lahat, potting media, yung cuttings, lahat in-sterilize ko pong mabuti. Kaya tapos control po yung pagdidilig. Kaya yun, 100% survival. Pero kung samahan mo ng katamaran at di ka nag-iingat sa
pagdilig. Dilig ka ng dilig kahit masyado ng basa. Kalaban po yan ng ubas. Yun, nagkakaroon talaga ng dieback o mga root fungus. Kaya kumukunti yung bumababa yung survival rate ng pagpapatubo ng cuttings ng Baikonur. Ayan. So, uulitin ko na po ng konti bago po natin tatapusin itong video na to. 10 days before pruning, mag-apply na po kayo ng fertilizer. Sa akin po dito, ginagamit ko po, again, I am not promoting any brand, but ang ginagamit ko po dito ay Yara fertilizer. Yara brand. Then, nag-apply po ako ng fertilizer 8 to 10 days before pruning. Then after application of fertilizer, 4 days after, nag-defoliate po tayo, tinanggal po natin ng mga dahon sa lahat ng kulay brown na canes. And then, 4 days after, nag-defoliate tayo, ito na, pruning na. So, yan naman po. Naway may natutunan po kayo. Please like, share, and subscribe po sa ating channel para maging updated pa po kayo sa ating mga upcoming videos at tutorials. Again, I am Rachel Juarez Bitong po. Magandang salamat. God bless us all.